Everyone, good morning. So, ang Bible verse natin for today is all about Matthew 24:21. Sabi dito, "For then there will be a great tribulation such as not been the beginning of the world until now, no and never will be." So, kapag hatian or sufferings ay dumarating sa atin, tandaan natin ito ay may purpose. Hindi purpose nito pahirapan tayo or magdusa ka, kundi may magandang purpose ito. Kung pinahihintulutan ng Diyos ang sufferings sa atin, lagi po itong may purpose. At tandaan natin, part to bilang Christians, ang pinapakita natin is tinitest dito yung pananampalataya mo. And if na para sa atin, walang kadahilanan para ipaliwanag sa atin ng Diyos or magpaliwanag siya sa iyo mismo bakit kailangan mo mag-suffer. So, kung dumaranas ka man ng sufferings, kapag hatian, marahil namatay yung mahal mo sa buhay, bumagsak yung business mo, nawalan ka ng trabaho, iniwan ka ng mahal mo, iniwan ka ng asawa mo, Lord, test. Actually, hindi tinatest na Lord. Kumbaga, dun tayo matetest kung hanggang saan yung faith natin sa Kanya from all the sufferings that we experience. Hindi man siya mag-explain bilang Christians or bilang isang tagapagsunod niya. Alam mo sa sarili mo na part yon at may purpose yun kung bakit kailangan ng pagdaanan yun. Part yun ng glory ni God, ng sufferings ni God, na kapag nalagpasan natin, may magandang resulta. That God is in control sa mga nangyayari natin. That we have to trust Him why those things happen. Sabi nga sa Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrections and may share His sufferings, becoming like Him in His death. So, Jesus suffered for doing what is good. Ang Panginoon ay nag-suffer para sa atin. So, yung sufferings na na-encounter natin, lalo na kung ang sufferings na to ay serving Him, tandaan natin, participation yun para doon sa glory ng sufferings na ating Panginoong Jesus. So, yung pagdudusa, lalo na kapag alam mo nagdudusa ka kasi gumagawa ka ng tama, nagdudusa ka kasi para sa Kanya, wala kang dapat ikabahala kasi at the end of the day, it's for the glory of Him. That you are participating for the glory of Him. Sabi nga sa 2 Corinthians 4:17, for the light of momentary affections of preparing us as eternal weight of glory beyond all compassion. For I consider that the suffering of the present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Na si Jesus Christ, pag tinignan mo, makikita mo pa rin yung butas sa kamay niya na nagpapaalala sa atin, this is my suffering, para yun sa atin. Ginawa niya yun para sa atin. Yung mga pagtitiis natin sa ngayon, sa kasalukuyan, sa pagdaranas natin ng mga sufferings, tandaan natin, God knows what He's doing. Alam natin si God na andyan siya. May purpose lahat ng bagay. And consider that all suffering is a pure joy. Na pwede pala natin i-treat yung suffering as a joy. Why? Sa pamamagitan ng sufferings na yun, pinapatatag tayo nito. Pinapagtibay tayo nito. Ini-exercise natin nito yung faith natin kay Christ. So, dapat natin ikagalak yun, dapat natin ikapasalamat yun. Kasi, pinapakita nun na yung trust natin sa Kanya. At mas lalo tayong napapalapit sa Kanya, mas lalo tayong tumatawag sa Kanya, mas lalo tayong tumitibay sa Kanya. Considered those suffering as pure joy.
na nagiging dahilan yon para malapit tayo sa ating Panginoon. Just do what is good. Huwag nating hayaan na magsasuffer tayo because we're doing the evil things. Nangagalak ang Panginoon. Hindi siya nagagalak dahil nahihirapan tayo. Pero nagagalak siya tuwing tumatawag ka sa panahon na ikaw nahihirapan. Na hindi mo siya binibitawan sa panahon na nahihirapan ka at nagdudusa ka, na nagtitiwala ka pa rin sa Kanya. And sabi nga sa Peter 3:17, for it is better that is God will to suffer doing good than doing the evil things. Yan. So, lahat ng pagdudusa natin, alang-alang sa pag-serve sa Kanya, meron tong, at ikaw ay sumusunod sa kagustuhan ng ating Panginoon. Lahat yan, kwento yan, magandang kwento ng buhay natin, na masasabi natin, we participating for the sufferings for the glory of God. Sabi nga sa Romans 8:18, for I consider the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is revealed to us. So, pagkatiwalaan natin, every time na meron tayong sufferings, pagdudusa, paghinagpis na na-experience, tandaan natin, lahat yon merong purpose. At hindi yun nilid sa kaalaman ng Panginoon. Kasi lahat yon merong dahilan. Hope you learned something. Thank you everyone and God bless.